Sa taong 2056, ang kapaligiran ng mundo ay lumala ng higit sa isang kritikal na estado. Ang mga mayayaman lamang ang kayang tumira sa mga air domes na sinasala ang kontaminadong hangin sa labas. Pinalitan ng malalaking korporasyon ang mga gobyerno at estado, at ang mga salungatan ay nalutas ng kanilang mga hukbong pangkorporasyon. Ang lahat ng mga pagtatangka upang makahanap ng kanlungan sa kalawakan ay nabigo. Ang korporasyon ng Nibra na nagmamay-ari ng Rubicon, ang huling base ng pananaliksik sa extraterrestrial na naghahanap pa rin ng mga solusyon sa krisis sa kapaligiran. Isang araw, ipinadala ni Nibra si Commander Hana at ang chemist na si Gavon upang tingnan ang Rubicon sa pamamagitan ng paglalakbay sa Navicon Shuttle. Gayunpaman, naging komplikado ang pag-abot nila sa Rubicon dahil sa ilang kadahilanan ay wala ito sa coordinator na lumalabas sa screen. Kailangang gumawa si Hana ng isang napakamapanganib na maniobra upang mailock ang shuttle sa istasyon, kung saan sa tingin ng mga tripulante ang pagkakamali ay nagmumula sa system ni Navicon. Hindi rin sila masyadong natutuwa na mapansin na si Hana ay militar, na pinatunayan ng chip sa kanyang leeg. Pagkatapos humiling ng ulat para malaman kung bakit nawala ang kurso ng Navicon at nakita ang algae farm, nagpahinga si Hana sa kanyang silid at tinawagan ang kanyang kapatid na si Kanoff, na nasa militar din. Pareho silang lumaking mahirap at naging sundalo para lang sa pera. Nakalulungkot, naputol ang pag-uusap ng tinawag si Kanoff para asikasuhin ang isang emergency. Nang maglaon, ang mga tripulante ng Rubicon ay may isang toast upang ipagdiwang na karamihan sa kanila ay makakabalik sa Earth ngayong narito sina Hana at Gavon upang palitan sila, at 3 tao pa ang dapat na lumipad sa lalong madaling panahon. Ang pinuno ng pangkat ng pananaliksik, si Dr. Dimitri, ay palakaibigan at iniimbitahan silang maglaro ng mga baraha, ngunit ang kanyang anak na si Danilo ay galit kay Gavon dahil siya ay mula sa isang mayamang pamilya na ligtas na nakatira sa isang simboryo. Pinutol ni Hana ang kanilang argumento bago ito lumaki, pagkatapos ay pumunta upang tingnan ang ulat na dinala sa kanya ng mga tripulante. Lumalabas na ang ruta ng paglipad para bukas ay nabago dahil sa kakaibang fog cluster sa hilagang hemisphere, sa ibabaw mismo ng lungsod kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga aktivistang berdeng mandirigma. Daan-daan na ang nasawi at ikinagagalit ito ni Gavon, na dati ring bahagi ng grupong aktivistang iyon. Inaprubahan ni Hana ang bagong ruta ng paglipad bago sundan si Gavon, na tumakas sa silid ng komunikasyon upang subukang i-access ang mga ulat ng balita sa Earth ngunit hindi nagtagumpay. Ipinapaalala sa kanya na mayroon siyang direktang pakikipag-ugnayan kay Nibra. Sinabi ni Hana na maaari siyang tumawag, ngunit tinanggihan siya ni Gavon dahil hindi siya nagtitiwala sa intel na nagmumula sa mga korporasyon. Kinabukasan, umalis ang buong crew maliban kina Dimitri, Gavon at Hana. Nagdala si Danilo ng ilang mother cultures gaya ng hiniling ni Nibra, at nanumpa si Dimitri na tatagal sila sa buong flight, ngunit ang kanyang kilos ay medyo alanganin. Pagkatapos, tinawagan ni Hana ang kanyang mga superior upang bigyan sila ng update, na itinuturo na ang mother cultures na ipinadala nila ay malamang na manipulahin. Ang mga boss ng Nibra ay wala nang pakialam, ipinaalam nila kay Hana na mayroong pagbabago ng mga plano at dapat niyang maihanda ang plano ng Icarus sa loob ng ilang araw, kaya't si Hana ay kailangang magtrabaho ng mas mabilis sa pag-aaral kung paano nagawa ni Dimitri na lumikha ng isang algae system na nagbibigay ng hangin at pagkain. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, dahil sa tuwing susubukan ni Hana na tingnan ang farm ng palihim, nandyan si Dimitri upang matiyak na hindi niya hinahawakan ang anumang hindi niya dapat hawakan. Maya-maya, nakatanggap sila ng mensahe mula sa crew na nasa transit pa rin. Hindi nila makita ito at hindi nila magawang makipag-ugnayan sa anumang base sa Earth, kaya sinubukan ni Hana na tawagan ang sarili, ngunit wala rin siyang nakuhang sagot. Sa pag-aakalang ito ay maaring problema sa optical unit na hindi nagpapadala ng signal, nagpasya si Hana na mag-spacewalk upang suriin ang kanilang mga system, ngunit huli na, sumisigaw ang mga crew sa pamamagitan ng mga intercom, na nagsasabing nasusunog sila bago mawala ang koneksyon. Nang lumingon si Hana, natuklasan niyang ganap na natatakpan ng brown na fog ang Earth. Pagbalik niya sa istasyon, sinubukan ni Hana na makipag-ugnayan muli sa ground control, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagdalamhati si Dimitri sa kanyang anak at pumunta si Hana upang tingnan ang kanyang tablet upang makahanap ng mensahe mula kay Kanoff, na nagpapaliwanag na ang Earth ay nasa gitna ng kaguluhan at ang lahat ng mga unit ay tinawag pabalik upang ilikas ang mga tao sa mga bunker. Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin makontak ni Hana ang sinuman.
Sinusubukan ni Gavin na suriin ang kapaligiran at maghanap ng paliwanag para sa fog na ito. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nahihirapan silang mag-navigate pagdating nila at kung bakit binago ang ruta ng crew. Ngunit hindi makatwiran na kumalat ito ng ganito kabilis sa paligid ng planeta. Hindi lumalabas ng silid si Dimitri, kaya sinubukan ni Hana na dalhan siya ng pagkain at magtanong tungkol sa algae, ngunit galit na pinaalis siya ni Dimitri. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Hana na gumawa ng bagong radyo gamit ang mga lumang bahagi na nahanap niya sa paligid ng istasyon, ngunit naputol ang kanyang ginagawa nang mapansin niyang kakaiba ang kinikilos ni Gavin. Lumalabas na natapos na ng computer ang pagsusuri ng atmosfera ng Earth at ang mga resulta ay nagpatakot sa kanya na nagnanais na wakasan ang mga bagay para sa kanyang sarili. Nagmamadaling tumulong si Hana at sa wakas ay lumabas si Dimitri dahil sa emergency, kaya nagawa nilang bigyan ng CPR si Gavin para mabuhay ang dalawa. Pagkatapos, isang walang malay na si Gavin ang dinala sa infirmary para mabigyan siya ni Dimitri ng tamang paggamot, bagamat wala siyang tunay na pakialam kung mabuhay si Gavin o hindi. Pinagsabihan siya ni Hana para sa kanyang ugali at ibinunyag na alam niyang mas advanced ang sistema ng algae kaysa sa sinasabi ng kanyang mga ulat na nagtulak kay Dimitri na aminin na nagtatago siya ng impormasyon dahil sa tingin niya ay nag-e-espiya siya. Nang ituro ni Hana na hindi ito pag-e-espiya kung ang proyekto ay pag-aari ng Nibra dahil pinondohan nila ito, nagalit si Dimitri at ipinaliwanag na ang proyekto ay sa kanya at kay Danilo. Nang magising si Gavin mamaya, nagmamadali siyang pumunta sa mga computer at ipinaliwanag sa iba kung ano ang natuklasan niya. Nakakalaso na ngayon ang fog na nangangahulugang patay na ang lahat sa Earth. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-panic attack si Gavin. Kaya pinatahimik siya ni Dimitri bago sabihin kay Hana na ligtas sila dito sa istasyon. Ang proyekto ng algae ay matagumpay, ibig sabihin ay dapat silang magkaroon ng hangin at pagkain upang mabuhay ng mahabang panahon. Nagpasya si Hana na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa radyo na iyon dahil tiyak na may mga nakaligtas sa mga domes. Pagkatapos ng isa pang spacewalk upang idirekta ang antena, sa wakas ay sinubukan ni Hana ang radyo, ngunit muli ay wala silang nakuhang sagot. Nang magising si Gavin, ipinaliwanag niya na ang fog ay malamang na nagmumula sa isang chain reaction na dulot ng mga permafrost na gas na binalaan ng mga environmentalist ang mga tao sa loob ng maraming taon. Mayroong ilang mga bunker na may mga tangke ng oxygen na maaaring may nakaligtas, ngunit ang mga refugee na iyon ay mamamatay din kapag naubos ang mga supply. Kinamumuhian ni Gavin ang ideya na mabuhay magpakailanman sa lata ng metal na ito kasama ang dalawang iba pang tao, ngunit sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Dimitri na gumawa muli ng isang bagay na marahas sa pamamagitan ng pagturo na kung siya ay mamatay, gayon din sina Hana at Dimitri. Lumalabas na ang sistema ay idinisenyo para sa 6 na tripulante, ang mga tao ay gumagawa ng CO2 at binabalik ito ng system sa oxygen. Ang pinakamababa para sa mahusay na palitan ng gas ay 3 tao. Tinanggap ni Gavin na manatiling buhay at nang maglaon, nakipag-bonding siya kay Hana kung ano ang pakiramdam nila na sinayang nila ang kanilang buhay sa pagsasanay para sa isang bagay na nabigo at nauwi silang dalawa sa gabing magkasama. Pagkalipas ng ilang linggo, natuklasan ni Hana ang kakaibang brown na kulay sa algae farm. Sinabi sa kanya ni Dimitri na ito ay normal at huwag mag-alala, ngunit pagkatapos niyang umalis sa silid, kumuha siya ng sample upang magpatakbo ng ilang mga pagsubok. Ang mga resulta ay bumabagabag sa kanya, ngunit sa halip na sabihin sa iba, inanyayahan niya silang magkaroon ng isang gabi ng pagsusugal at pag-inom. Sa wakas ay nalaman ni Gavin na si Hana ay nag-e-espiya para kay Nibra, at ipinaliwanag ni Dimitri kung bakit siya nagpadala ng mga peking sample kasama si Danilo. Ilang buwan na ang nakalipas, binago ni Nibra ang kanilang kontrata, na nagsasabing ang bagong sistema ng algae ay dapat na eksklusibo para sa mga naninirahan sa dome. Walang pakialam si Dimitri at handang kunin ang pera, ngunit galit na galit si Danilo at tinanggihan sila, plano na nitong ilabas sa pampublikong domain. Maya-maya, si Hana ay nagsusuka ng palihim at natuklasan ang kakaibang brown na sangkap na kumakalat sa pamamagitan ng algae. Sa sandaling iyon, may hindi kapani-paniwalang dumating sa pamamagitan ng mga radyo, isang grupo ng mga nakaligtas sa Nibra ang sa wakas ay nakipag-ugnayan na. May 300 tao ang natitira sa dome na iyon, at malapit nang maubos ang kanilang oxygen, kaya kailangan nila ang proyekto ng algae. Nagulat si Hana na alam nila ang tungkol dito, ibig sabihin ang mga nakaligtas ay pawang mga CEO at kanilang mga pamilya. Samantala, sinusuri ni Dimitri ang algae food gel at natuklasan na ang brown na kontaminasyon ay umabot na rin sa kanilang mga supply.
Ang kanyang pagsusuri ay nag-ambala ni Hana at Gavin na dumating upang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga nakaligtas. Lumalabas na may mga butas sa fog na nagpapahintulot sa mga domes na magpadala ng kanilang signal at dapat nilang payagan ang isang ship na dumaan din ng ligtas. Nais ng dalawa na iligtas ang mga refugee, ngunit tumanggi si Dimitri. Dinala ng tripulante ang Navicon nang umalis sila kaya ang paglipad nang wala ito ay isang death wish. Iginiit ni Gavin na responsibilidad nilang tulungan ang mga taong ito, ngunit walang pakialam si Dimitri dahil kasalanan nila kung bakit namatay si Danilo. Matapos lumabas ng silid si Gavin dahil sa galit, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Hana at nagsimulang maghinala si Dimitri na maaaring may kinalaman ito sa brown na go. Nagpasya siyang kumuha ng sample ng dugo mula kay Hana sa ilalim ng dahilan ng isang regular na check-up at ginamit ni Hana ang sandali upang subukang baguhin muli ang kanyang isip. Gayunpaman, itinuturo lamang ni Dimitri na ang mga CEO na ito ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Tinalakay ni Hana at Gavin ang bagay ng pribado at nagpasya silang aalis kasama si Dimitri o hindi, kaya kukunin nila ang mga sample kung kinakailangan. Para pigilan sila, sa wakas ay ibinunyag ni Dimitri kung gaano nakalawak ang brown na go at ipinaliwanag na kasalanan ni Hana. Ang algae ay nagpapakain mula sa ihi ng crew sa nutrient cycle ng istasyon, sila rin ay sensitibo sa mga hormone. Isa lang ang ibig sabihin nito, buntis si Hana. Tumanggi si Hana na maniwala dito dahil ang mga sundalo ay dapat na baog. Ngunit ipinaliwanag ni Dimitri na ang chip ay maaaring hindi gumagana dahil siya ay nawala ng contact sa ground base sa mahabang panahon. Ang algae ay magiging maayos, ngunit ang sanggol ni Hana ay hindi magtatagal kung siya ay bababa doon. Hindi ito sapat para magbago ang isip niya, ngunit binago nito ang isip ni Gavin, at ngayon ay gusto na rin niyang manatili. Si Hana ay nagsimulang gumugol ng mahabang oras sa simulator upang magsanay ng ligtas na landing sa istasyon sa pamamagitan ng maliit na puwang sa fog. Sinubukan ni Gavin na makipag-usap sa kanya at pakinggan siya nang sabihin niyang ang istasyon na ito ay hindi isang lugar para magpalaki ng isang sanggol, na nagbibigay inspirasyon sa kanya na tanggapin na bumalik sa Earth kasama niya. Hindi kayang mabuhay ng mag-isa ni Dimitri sa istasyon, kaya wala siyang choice kundi sumama sa kanila. Naghahanda ang tatlo na umalis, ngunit ang shuttle ay hindi gumagana ng maayos, ang mga cooling system ay nag-shutdown sa ilang kadahilanan, at ngayon ang mga tangke ng gas ng shuttle ay nag-overheat. Ito ay sasabog anumang minuto ngayon, kaya inidiskonekta ito ni Hana sa istasyon at hinahayaan itong lumutang hanggang sa ito ay sumabog na malayo sa kanila. Nangangahulugan ito na sila ay na-stuck na ngayon sa istasyon magpakailanman. Nagalit si Gavin kay Hana dahil hindi muna na niya pinag-isipan ang mga bagay, kaya magpapadala siya ng masamang mensahe sa Earth na nag-iisa. Sinabi ng CEO kay Gavin na dapat niyang tanungin si Hana tungkol sa Icarus, kaya nagpatuloy siya upang ipaliwanag na ito ang kanyang aktwal na misyon. Sa sandaling ilagay niya ang kanyang mga kamay sa mga sample ng algae, dapat niyang ibagsak ang buong lab na maaaring i-eject at ililipad pababa ng hiwalay. Gayunpaman, hindi ito ginawa para sa mga pasahero at hindi ito maaaring patnubayan. Kahit na mapanganib, iniisip pa rin ni Gavin na dapat nilang subukan ito dahil ang 300 tao ay mas mahalaga kaysa 3, ngunit si Hana ay nananatiling nag-aalangan. Nang maglaon, habang natutulog si Gavin, natuklasan ni Hana ang isang bakas ng algae sa dingding at sinundan ito sa isang panel kung saan natuklasan niyang sinabutahe ang sistema ng pagpapalamig. Tinanong ni Hana si Dimitri tungkol dito, na umamin na ginawa niya ito, ngunit ang kanyang intensyon ay upang maantala lamang, hindi para sumabog. Sinabihan siya ni Hana na duwag at inihanda niya ang sistema ng Icarus, na alam ni Dimitri dahil lamang sa pinag-aralan niya ang istasyon sa kanyang libreng oras. Ngunit kung alam ni Hana ang tungkol dito sa lahat ng panahon, napagtanto ni Dimitri na sinasadya siya ni Nibra dahil alam nilang may darating na sakuna at hindi sinabi sa sinuman ang tungkol dito. Ang mga CEO ay may mga sariling bunker at walang pakialam kung ang iba ay makaligtas din, kaya sigurado si Dimitri na kung kailangan nilang ibahagi ang algae sa mga tripulante, hindi nila ito gagawin sa iba. Namumuo ang pagdududa sa isip ni Hana. Nang tumawag sila sa ground base para sabihin sa kanila na bababa sila kasama ang lab, hiniling ni Hana na kausapin ang isa sa mga sundalong nagtrabaho sa mga paglikas. Ipinaliwanag ng kinatawan na ang bunker ay may limitadong espasyo para sa mga CEO at kanilang mga pamilya, kaya pagkatapos ng mga sundalo sa kanilang tungkulin, sila ay naiwan sa labas.
Nangangahulugan ito na patay na si Connor at ang isang nawasak na si Hannah ay umalis sa silid upang magkaroon ng pagkasira ng pribado. Nahanap siya ni Gavin sa ibang pagkakataon at sinubukan siyang kumbinsihin na tapusin ang misyon, ngunit nagbago ang isip ni Hannah at tumanggi siyang iligtas ang buhay ng mga taong nakikita ang ibang tao bilang materyales. Ang istasyon ay isang mas magandang buhay para sa kanyang sanggol kaysa sa lugar na iyon, ngunit hindi iyon mauunawaan ni Gavin. Madali para sa kanya na magsalita tungkol sa pagbabago ng mundo dahil mayroon siyang pera ng kanyang tatay upang i-back up ang kanyang mga proyekto. Pagkatapos, sinisikap ni Hannah na alisin ang chip sa kanyang ulo bago magpahinga, ngunit ang kanyang pagtulog ay nag-ambala ng ilang kakaibang ingay. Ito ay si Gavin na itinali si Dimitri at nagpaplanong i-drop ang lab kasama si Hannah o hindi. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sumama si Hannah sa kanila, ngunit sa huling segundo, itinulak niya si Gavin palayo at sinira ang sistema ng Icarus. Alam niya kung paano ayusin ito ngunit hindi niya gagawin, kaya isang galit na si Gavin ang umalis habang pinalaya ni Hannah si Dimitri. Nang maglaon, nakahanap si Hannah ng mensahe mula sa Earth sa computer at binura ito ng hindi nakikinig bago i-off ang mga communicator. Pagkatapos ay hinanap niya si Gavin, ngunit sa kasamaang palad, may naghihintay na masamang balita. Isinakripisyo ni Gavin ang kanyang sarili at ang tanging nahanap ni Hannah ay ang kanyang katawan. Matapos magpaalam sina Hannah at Dimitri, inilabas nila ang katawan ni Gavin sa kalawakan. Dahil kailangan nila ng 3 tao para makagawa ng oxygen, gusto na ngayon ni Hannah na simulan ang pag-aayos ng Icarus sa lalong madaling panahon. Sa pagdududa na isinakripisyo ni Gavin ang kanyang sarili upang obligahin silang bumalik sa Earth upang mabuhay. Nagulat si Dimitri sa narinig at nalungkot siya dahil kasinungalingan lang sinabi niya na kailangan ng 3 tao para mabuhay para pigilan si Gavin na gawin ang mga bagay na hindi dapat. Lumipas ang mga taon, ipinanganak na ni Hannah ang kanyang anak na pinangalanan niyang Connor pagkatapos ng kanyang kapatid. Sa huling eksena, gumagala ang bata at nahanap ang lumang radyo na biglang nabuhay na may mensahe mula sa Earth. Mayroong isang grupo ng mga nakaligtas sa timog na sa wakas ay lumabas sa mga bunker at inanyayahan nila si Connor na sumama sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.